الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Una sa lahat, pasalamatan natin at purihin ang dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang biyaya na ipinagkaloob sa atin. Mga kapatid at magulang sa pananampalatayang Islam, ito ang topic natin na kadugtong na nabanggit natin dati tungkol sa panglilibak. Kung gaano katindi at kasama ang panglilibak. Qala Sufyan ibn Uyayna rahimahullah, "Al-ghiba ashaddu min ad-dayn. Ad-daynu yuqda wal ghibatu la tuqda." Sinabi ni Sufyan ibn Uyayna, ang panglilibak ay mas matindi kaysa sa pag-utang. Mas mabigat kaysa sa pag-utang, sapagkat ang utang ay pwedeng mabayaran. Pwede nating mabayaran, pwede nating matapos ang problema sa utang. Subalit ang panglilibak, ang panirang puri ay hindi mababayaran. Hindi mababayaran ng ari-arian. Hindi mababayaran ng pera o kung anong mayroon ka dito sa mundo. Bagkus ang ipangbabayad mo ay yung kabutihan. Kaya sinabi ni Hasan al-Basri rahimahullah, qala Hasan al-Basri, "Iyyakum wal ghiba, iyyakum wal ghiba. Walladhi nafsi biyadihi, lahiya asra'u fil hasanati minan nari fil hadabi." Sinabi ni Hasan al-Basri, sabi niya, mag-ingat kayo sa panglilibak, sa hiba. Yung paggawa ng kwento, babanggitin mo ang masamang na ayaw ng kapatid mo. Mag-ingat kayo, sabi niya, sapagkat, sabi niya, sumpaman sa may nagmamayari ng aking buhay. Yun ang Allah. Sabi niya, la hiya asra'u fil hasanat. Ito ay mas mabilis na nilalamon ang kabutihan kaysa sa apoy na paglamon pagtumok niya sa kahoy. Ibig sabihin, mas madali siyang kumain ng kabutihan ng taong nanglilibak kaysa sa apoy na tinutumok niya ang mga kahoy na yun. Mga kapatid sister, pero may mga ulama na nagsabi, may mga bagay na pananalita na hindi kasali sa paggiba o sa panglilibak. Una, nabanggit ng mga ulama, ang paghahain ng reklamo sa mga otoridad. Kung magreklamo ka, for example, sa mga barangay, sabi mo, ganito, si Walid, si Khalid, ganito ang ginagawa niya. Magrereklamo ka upang makamit mo ang katarungan. Kasi si Khalid, sabi mo, na palagi siyang nagdanakaw. Palagi siya nagwawaras, nag-iingay. Pwede mo banggitin. Kasi yung panglilibak, yung bagay banggitin mo sa tao na ayaw niya. Tulad na sinasabi mo siya, oy, drug addict, oy, lasingkero, yun ay panglilibak. Pero dito sa sitwasyon na to, sinabi ng mga ulama, hindi siya kasali sa panglilibak kung nagreklamo ka. Pangalawa, paghingi ng tulong upang manituin ang kasamaan. For example, magsumbong ka sa mga pulis. Si Kwan nagnanakaw. Si Kwan ganito. Namamatay tao si Kwan. Ganito, nangiinom ng alak. Pwede yun. Kahit banggitin mo ang kanyang kasamaan, hindi kasali sa panglilibak. Ang pangatlo, paghingi ng patwa or pangrehelyong payo. Paghingi ka ng payo, nababanggitin mo ang bagay, ang sitwasyon upang ilarawan or maisaayos ang bagay na yan. For example, Sheikh Ustaz, ano ang hukom, ano ang batas na si Khalid ganito, nagagawa siya ng masama. Binanggit mo yung kasamaan niya, hindi yung kasali sa panglilibak. At ang pangapat, ang pagbanggit ng isang taong hayagang gumagawa ng kasamaan. Tulad ng mga sa social media, gumagawa siya ng kasamaan. O kaya yung mga taong nag-scam, babanggitin mo ito, yung tao na to, huwag kayong ganito, huwag kayong sumama sa kanya. Hindi yung kasali sa panglilibak. Ang panglima, yung pagkilala sa tao. For example, may hinahanap ka, nagtanong ka sa tao, nasaan ba si Khalid? Yung Khalid na panda o Khalid na buta?
Kanin-time din na hindi yung kasali sa panlilibat. Hindi yung kasali. Yun ang sinabi ng mga ulama. Kaya mga kapatid sa Islam, ang Islam ay maliwanag. Ang Islam ay binanggit na ang lahat ng masama at mabuti. Kaya tayo na lang tao bilang isang Muslim ang magpapantupad dito sa ating sarili. Naway gabayan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.